Mariing pinabulaanan ni dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque ang sinabi ni Madriaga na dahil sa falling out nilang dalawa, kung kaya natapos din di umano ang relationship nila ni VP Sara. So ating panoorin ang pahayag ni Tony Harry Roque. Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from Adam. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una suspect nga doon sa kidnapping na yon, at later on nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. Itinanggi rin ni Roque na may falling out ang Madriaga at VP Sara dahil hindi siya personal na kilala ng Vice President. Alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nangindap sila, siya ay nag-a-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School, no? So yun ang pagkaka-explain sa akin. Sinabi pa niya na may threat o pagbanta si Ramil Madriaga kay VP Sara. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly blattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and Mice. Ipinaliwanag din ni Attorney Roque kung bakit may mga kuhang larawan si Madriaga na kasama ang Vice President. Tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinetrete niyang Madriagang yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Hindi na sinabi ni Attorney Roque ang mga detalye or details ng threat ni Madriaga sa buhay ni VP Inday Sara. Bagkus ay sinabi niya na ginamit lamang ni Madriaga na alibay ang Vice President sa ginawang counter affidavit nito sa hinaharap niyang kaso na kidnapping. Tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinetreten? Bakit pati ako tinetreten? Ang sabi ko po ay ako hindi ko po alam. Basta alam ko ginamit kanyang alibay doon sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang ESIP function nga nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. Hindi rin umano naging bahagi ng security details ng Vice President si Madriaga. Pahayag pa ni Attorney Roque na ang tanging pagkakakilala nila sa taong ito ay kidnapper o convicted sa kasong kidnapping at may masamang motibo lamang ito sa Vice President. Di umano, nalalaman niya, dinimanda rin siya na extortion ni Chavit Singson, no? Tapos dito sa kasong ito, iba-ibang mga istilong ginagawa para mapilitan na ma-dismiss ang kaso, no? Pati pinalapitan niya ako sa isang common acquaintance, inoperan ako ng 5 billion para ibenta yung kaso ng kliyente ko, no? Nasabi ko naman, excuse me, kung 5 million lang, baka ako pa magbigay sa kanya ng 5 million, no? So I did not entertain that. Pero marami pa siya mga foul moves, no? Merong isang unrelated dito sa kasong kriminal, but in order to pressure me, nung hindi niya ako nakuha na bilhin, nagpa-file siya ng isang kaso for land grabbing laban sa akin. Ang lumalabas na biktima, it turns out, isang kaibigan niya na nagpanggap na biktima ng land grabbing sa Bataan, no? At nadiscovery ko yung identity ng babae doon sa mga Facebook entries din niya, no? So he will go to that extent
At dinimanda pa ako sa ombudsman, no, over that case. Mabuti na lang wala nangyari sa kasong yan dahil wala naman akong partisipasyon doon sa pirmahan pagdating doon sa bentahan ng lupa na yan, no. Okay. So he will go to any and all extent para siya ay mapawalang sala dito sa kasong ito, even yung mga foul methods, no. At ako'y naniniwala ngayon na he must have entered into a deal sa gobyernong ito para siya ay mapalabas sa kulungan in exchange for these perjured testimonies against VP Sara, no. At ngayon, no, nakakalungkot na yung mga private complainants, sila na nga naging biktima ng kidnapping, sila pa ngayon ang dinidiin, no, ng gobyerno, no. I'm not at liberty right now to discuss kung ano nangyayari doon sa mga private complainants, but I can tell you they are being pressured, no, para siguro nga iatras ang kaso dito kay Madriaga. Pero I think it is too late already kasi isang witness na lang natitira and the prosecution will rest their evidence, no. So napakahirap naman sabihin lahat ng mga testigo ng mahigit 10 testigo ay nagkamali lamang, no. Yeah. So I think he is wrong in his belief that at this late stage in the day mapapawalang bisa pa siya dahil aatras sa mga private complainant. At bilang panghuli, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring ito, ay nagpaabot ng payo si Atty. Roque kay VP Sara. Tingin ko, she should not dignify this with any response. He's after all in jail for 2 counts for kidnapping for murder, kidnapping for ransom, no? So, bakit naman niya papansinin ang mga salita ng isang tao na nakalagay sa isang sinumpaang salaysay na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung paano na notaryo yung sinumpaang salaysay na yan samantalang siya nakakulong sa DGMP, no? So, nung minsan talaga nakakulong na yan, nagpapasok pa ng piskal sa BJMP para gumawa ng isang sinumpaang salaysay, no? Piskal na hindi naman assign doon sa syudad kung nasaan yung kulungan, no? So sa akin, I think she should just ignore him completely. Do not dignify anything that he says dahil public record naman, talaga siya'y nahaharap sa mga heinous crimes being prosecuted as we speak. Pahabol pa ni Roque na ginagamit lamang ng administrasyong ito si Madriaga at sinabi niya kung gaano kalaki ang faktor ng politics dito. Malaki po, 100%. Una-una, bakit ngayon lang? Diba? Napakatagal na niyang nakakulong. 2023 pa yung nakakulong, no? Halos 2 taon na nakakulong yan. Bakit ngayon lang lumalabas yan? Bakit hindi niya inallege yung kanyang supposed ties with President Duterte mismo, no? Even earlier. Sa mga counter affidavits niya, sinasabi nga niya na nag-a-attend siya ng mga activities ng mga parallel groups ni Inday Sara Duterte, no? Pero he has never alleged any engagement with government, no? Kasi kahit paano, kung ikaw'y naging taong gobyerno, mas paniniwalaan sana mga sinasabi mo, no? But he has never alleged ever being a public officer, no? So, bakit ngayon lang? At saka madali naman ma-check ang mga records niya. Kung talagang totoo siya'y naging infant officer sa gobyerno, there must be a record somewhere. Okay, yan po ang ating balita sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan ng inyong lingkod, Nobs Vlog, mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Ingat po tayong lahat. Babu.